Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuha natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Pa, bakit di magkapareho ang kulay ng mata ni Lola Miona? Kaya nagkaganyan yan kasi may tumusok sa kanang mata niya dati. Sagot ni Papa nung tinanong ko kung bakit kakaiba ang kulay ng mga mata ni Lola. Magandang araw o gabi po, Sir Alex. Kumusta na po kayo? At sa lahat ng mga avid listeners sa channel na ito, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ikukwento ko po ngayon sa inyo ay iba't ibang karanasan ng lola at papa ko noong mga panahong maliit pa lang si Papa hanggang sa pagtanda niya. Mula pa kasi nung bata pa siya, sir, hanggang sa nakapangasawa at tumanda na ito, ay laging nakakakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. At ang unang karanasan ay noong mga panahong nasa edad 9 anyos pa lamang siya. Isang araw, pumunta sila sa ilog para maglaba at maligo na rin kasama ang mama niya na si Lola Miona ko. Habang abala ang ina sa paglalaba, si Papa ko naman ay naglalaro lang sa gilid ng pangpang na may madulas na malalaking bato. Pero yung bato po kung titignan mo ay parang lupa lang na kung tawagin sa amin ay palanas. Ang kulay nito ay brown na may halong kulay gray. Ito yung mga bato na kung titignan mo ay parang patay kasi hindi naman maitim. At yun na nga po, naglalaro at nagpapadulas si Papa doon. Di nagtagal, nakakita siya ng 6 na maliliit na bata. Naglalaro at nagpapadulas din ng mga ito gaya ng ginagawa ni Papa. Nagtataka siya kung bakit ang daming bata noon na mas maliit pa sa kanya, kaya nahinto siya sa paglalaro habang pinagmamasdan yung maliliit na bata. Sa pagkakalarawan ni Papa sa mga ito, ang mga batang yun ay may malalaking ulo, iba-iba ang kulay ng buhok, may iksi ang mga paa at meron din po silang boses na parang sa ibon. Maya-maya pa, lumapit sa kanya ang dalawa at nagsalita ito na hindi niya naman naiintindihan. Ngunit parang nagyayaya na makipaglaro ang mga ito kaya naglaro sila nila Papa. Si Lola Miona ko naman po noon ay nakikita rin pala ang mga bata na yon kaya nagsalita ito kay Papa at sinabing, "Nak, tara na. Uwi na tayo, tanghali na." Nung nagpaalam na si Papa sa mga bata, tinanong niya kung saan nakatira ang mga ito kasi noon lang niya nakita ang mga batang iyon sa lugar nila. Nagtaka siya nung itinuro ng mga ito ang gilid ng palanas na bato. Mas lalong nagtaka si Papa noon kasi yung tinuro ng mga bata ay maliit na butas lang sa gilid ng bato na halos kasing laki lang daw ng kamao ng tao. Isa-isa silang pumasok doon habang kumakaway pa kay Papa. Sa pagtataka, lumapit si Papa sa butas at sinilip niya ito. Nasa likuran na niya pala noon ang mama niya at nagsalita ito na, "Tara na, nak, uwi na tayo." Hindi siya makapaniwala kung paano nagkasya ang mga maliliit na bata doon na, ayon pa sa kwento niya, parang hinigop lang daw sila isa-isa sa butas. Tanong niya kay Lola, "Nakita mo yun, ma? Yung mga bata, ma, nagkasya sila dyan sa butas?" Tumango naman si Lola at nagsalita na, "Tara na, nak." Pero sabi ni Papa, "Teka, ma, silipin mo muna, ma, baka na malikmata lang ako." Si Lola naman po, kahit alam niya na doon nga pumasok ang mga bata, ay sumilip pa rin para lang makaalis na sila dahil ang kulit na raw po ni Papa noon. Pagkasilip ni Lola, ay bigla itong napasigaw ng malakas sabay na paatras, hawak ang kanang mata at sinabing, pasensya na, ang sakit ng mata ko.
parang may kumagat. Pagkatapos nun ay umuwi na sila agad at nang makarating sa bahay nila, ayun, namumula na ang kanang mata ni Lola. Ordinaryo na lang kay Lola noon ang makakita ng mga engkanto pati na rin ang mga duwende kasi araw-araw niya nakikita ang mga ito simula nung nangyari sa kanya isang beses na dinala siya sa lugar ng mga engkanto kung napapakinggan ninyo ang dati kong kwento. Yung mga mata naman po niya ay hinayaan niya lang itong namumula. Hindi umabot ng isang linggo, yung kanang mata niya po ay bigla na lang may lumitaw na kulay puti. Nawala po yung kulay itim na bilog at dahil po doon ay hindi na nakakakita ang kanang mata ni Lola. Biglaan po yun na sa isang linggo lang ay nagkaganon yung mata ni Lola. Hindi na rin siya nagpunta sa albularyo noon dahil alam niya mismo sa sarili niya na kung sino at saang lugar nangyari yon. Maski si Papa noon sir ay nagulat kung bakit bigla yatang nagbago ang mata ng ina niya. Hanggang tumanda na lang po si Lola sir ay ganun na po yung mata niya. Isa pang karanasan ng naikwento ni Papa sa amin. Binata na siya noon at dahil ang trabaho nila ay pagbubukid, araw-araw ay nasa taniman si Papa ng maisa nila. May isang malaking puno raw po roon na may mayayabong na mga dahon pero nakalimutan ko lang po sir ang tawag sa puno na yon. Doon lagi namamahinga si Papa kapag tanghali. Yung mga mais naman po ay nasa 1 buwan pa lang simula sa pagtanim kaya mababa pa ang mga ito. Tanghaling tapat daw po noon sir habang abala siya sa pagbunlay, pagguna o yung pag-aalis ng damo. May naaninag ito sa gilid ng mga mata niya na parang may kulay puting biglang dumaan. Napalingon si Papa at nabigla siya sa kanyang nakita. Isa itong babaeng maputi na mahaba ang buhok at naglalakad ng nakatalikod. Sinundan lang ni Papa ng tingin at nakita niyang tumagos ito doon sa malaking puno kung saan nilalagay ni Papa ang mga dala nitong baon at tubig. Sabi ni Papa, kaya pala kung magpapahinga siya at makaidlip sa ilalim ng punong yon, ay lagi niya raw nakikita sa panaginip ang babaeng nakita niyang naglalakad ng patalikod. Na ayon pa sa kanya, baka enkantada raw po yun. At eto naman po sir ay karanasan din ng Papa ko, ngunit nangyari na po ito sa bayan ng Kulambugan sa Lanao nung umalis sila sa Zamboanga. Sa mga panahong ito ay naipanganak na po kami sir. Lumipat kami doon kasi nakakuha si Papa ng trabaho sa isang kumpanya na ang trabaho ay paglalaging. Ang lugar kung saan sila namumutol ng kahoy ay sobrang layo raw po nito at isa si Papa sa tagaputol ng mga kahoy sa gubat. Yun nga lang malungkot kasi 1 linggo po sila sa lugar bago makauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Nakakaakyat naman po ang mga hauler truck doon at ibinababa yung mga naputol na kahoy papunta sa Kulambugan. Ginagawa itong plywood at iba pang mga materyales para i-export sa ibang bansa. At eto na nga po sir. Isang araw, habang pinuputol ni Papa ang isang malaking puno, may naririnig siyang mga boses na kagaya sa ibon na para raw po silang nagkagulo. Dahil sa naririnig niya ay naalala niya ang boses ng mga duwending minsan niyang naging kalaro sa gilid ng pangpang. Dahil kasing tinig daw po ng mga ito ang naririnig niya noon. Nilingon at hinanap ni Papa ang kinaroroonan ng tinig. Ngunit ang nakita niya po ay maliliit na bakas ng mga paa na nakaapak pa linya doon sa maliit na blade ng chainsaw na ginamit niya. Alam niyang sa mga duwende po yun pagkat ganun na ganun din ang mga bakas ng paa ng mga batang minsan niyang naging kalaro sa may pangpang. Ang ginawa ni Papa, sinundan ang mga bakas ng paa at patungo ito sa bulldozer na nasa unahan lang din niya nakatambay. Natutulog daw po doon ang mga kasamahan niya kasi oras na noon ng pahinga. Ginising niya po yung driver at iba pang mga kasamahan at pinakita sa mga ito ang bakas ng maliliit na paa. Gulat na gulat yung mga kasamahan niya sa nakita. Pagdating sa araw ng Sabado, tapos na ang trabaho, oras na ng pagligpit ng mga gamit para makauwi. Ilang sandali pa,
may naririnig na naman si Papa ng mga boses ng duwende. Ngunit, hindi niya po pinansin iyon kasi baka maiwan siya sa dump truck na sasakyan nila pababa pauwi ng Kulambugan. Nung makarating sila Papa sa bahay, masaya kami dahil nakauwi na siya sa loob ng 1 linggong pamamalagi sa kanyang pinagtatrabahuan. Naalala ko pa na grade 5 ako noon. Walang kasama sa gawaing bahay si Mama kaya pinatira muna ako pansamantala doon dahil may bago kaming baby. Bagong panganak si Mama. Kinagabihan, nagising kami sa sobrang ingay ng baby namin. Gutom na ito at hinahanap ni Mama at Papa ang bote para magtimpla sana ng gatas. Iisa lang kasi ang bote para padede ng bata namin noon, sir. At kada gamit ay inuhugasan lang ito tapos itaob lang sa maliit na palanggana para kung gagamitin ulit ay andun lang. Hindi rin kasi magkasya ang gatas ng mama ko noon kaya may boteng nakahanda para sa bata. At yun na nga po, ginising ako ni Mama at nagtatanong ito kung saan ko ba raw nilagay ang bote. Nilibot na namin ang buong kusina, lahat ng sulok ay natignan na, ngunit di na namin ito mahanap. Hanggang maya-maya pa, ay narinig ni Papa ang mga boses ng duwende at napasambit ito ng, Ay halak ka. Nikuyog na ako ang mga bata. Hilo mo kay Natay Bisita. na ibig sabihin ay Nako, sumama sa akin ng mga bata. Huwag kayong maingay, meron tayong bisita. nagtaka talaga kami noon, sir, kung sino ang tinutukoy ni Papa na mga batang bisita kaya nagtatanong kami ni Mama kung sino at saan. Sinabi ni Papa na mga duwende. Maya-maya pa, kinausap niya ang mga ito at sinabing, Mga kaibigan, kung pinaglalaroan niyo ang bote, pwede bang ibalik niyo muna kasi nagugutom na yung anak ko. sa maniwala kayo o hindi, di nagtagal kung saan man ang galing ito ay nagulat na lang kami na biglang nahulog yung bote katabi lang mismo ng bata. Kaya dun ay napasabi si Papa ng Ay husto gyud ko. Gidulaan sa mga bata ang bibiron. o ibig sabihin sa Tagalog ay tama nga si Papa na pinaglalaroan ng bote ng mga duwende. Tinanong namin si Papa kung bakit meron at saan nanggaling ang mga duwende. Sagot naman niya ay dun daw galing sa pinagtatrabahuan nila sa bukid. Pero hindi naman daw po niya inimbitahan na sumama ang mga ito sa kanya. At di rin napansin ni Papa na sumama pala sa kanya ang 3 duwende. Simula noon, sir, ay kasama na namin silang naninirahan sa bahay namin. Pinagbabawalan kami ni Papa na magmura, magbigkas ng mga salitang peste o kahit anong klaseng salitang masama kasi raw baka magagalit ang mga ito at para hindi kami iiwan. At isa pa, mababait naman po talaga yung mga duwende. At eto pa, noon, kapag gagalaw ang bata sa loob ng duyan ay kusa ring gagalaw ang duyan na parang may nagyuyugyug dito. Masaya pa nga ako noon, sir, kasi sa isip ko na, meron na akong tagayugyug sa bata. Yun nga lang, kapag naglilinis ako ng bahay namin nagtatabi-tabi po ako lagi kasi hindi ko sila nakikita. Ang napapansin ko lang minsan ay yung mahahabang bakas ng paa nila na nagkaputik-putik pa. At alam niyo po, maliit lang ang yapak ng duwende na kasing laki lang ng gitnang daliri natin. Hindi man po nakakatakot ito, hindi man kapanipaniwala. Ngunit tulad ng mga naibahagi ko ng kwento dito, ito po ay totoong karanasan at pangyayari sa amin. At dahil sa mga karanasan naming ito, naniniwala ako na ang mundo ay nilikha di lang para sa tao kundi para na rin sa mga nilalang na di nakikita ng ordinaryong mata. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Ako po ulit ito, si Inday. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.
First comment, Sir Alex, ayan. Thank you po. Kay Reggie Rosal, sabi niya, una ako, pero may nauna pa pala. Ayan. Thank you po. Kay Rose Ulalia, Rafi Aniban, good morning, Sir Alex. Pa-shoutout sa Aniban family. Isa na namang magandang kwento. Lagi ako nag-abang ng kwento mo. Ayan, thank you po, Rafi Aniban at sa family mo. Kay Aswangan Stories, listening habang papunta sa trabaho. Ayan, thank you po. Kay Eva Lamo, kay Juanita Suklan. Maayong aga sa imo, Sir Alex. Listening while drinking kape. Ayan, kay Jasmine Santos. Kay Luna Ray Perez, Jasper Raid Stories, ayan, listening while agahan. Kay Lavin Sadness, kay Umagang kay Ganda, lahat, ayan. Kay Philip Noel Ramos, Amadi Timan, ayan. Good morning. Kay Selly Giva, Bait Ako Pero Rakista, May Ocampo, Jade Minay, kay Mac Estrella, Lard Von Point Blanks, kay JR Zakate, Arturo Bax on the Mix, Linda Lynn QS, kay Wilma Daria, listening from Hong Kong. Thank you po, Wilma Daria. Kay Lawrence Kamaklang, kay Lynn Salcedo. Sabi niya, pugaan? Naami katabang diha, sa una wakwak man tuoy. Pero tiyado ng lugar na diha, dapit. Sabi ni? Aga ng kwento mo, Sir Lex. Salamat. Galing mo talaga magkwento. Nakakatawa. Naibsan yung takot minsan. Ayan, thank you po. Lynn Salcedo, kay Berly Mantukuro. Diyan ako believe sa iyo, idol. Kahit galing sa hiking, pero nag-upload ka pa rin ng mga para sa mga taga-subaybay mo. Thank you. Ayan, thank you din po sa inyo, Berly Mandukuro, at sa family mo dyan na nakikinig. Kay Jacqueline Lim A. Rashid. Ayan, thank you po sa story. Thank you rin. Kay May Disti. Ayan, lagi ko inaabangan story mo from Riyadh po. Thank you po. Kay Mary Asilar, thank you, Sir Alex. Ganda ng kwento mo pa sa channel natin. God bless. Ayan, God bless din po sa inyo, Madam Mary Asilar. Ingat po kayo dyan lagi. Kay Karen Mendoza, silent listener here. Shout out naman po. Kay Sally Coleman Hashins, Gina Kalonod, Maricel Naadat. Ayan, nice story. Thank you po. Kay Elma Jordan, Norly Jane Fabila, Evelyn Garcia. Natawa naman ako sa takot sa aswang sa tiyo ni Inday mo para sa channel. God bless. Thank you. Evelyn Garcia, kay Irene Ryuma. Mura mag Irene Ryuma or Irene Ryuma. Good morning, Sir Alex. Kami po ay masugid na tagapakinig ng inyong horror stories. Pakibati naman po ng asawa ko na laging nakikinig sa inyong mga kwento, sir. Si Jervy Villanueva. I love you, honey. Salamat po. Ayan. Thank you, Irene Ryuma. Kay Jason Morales. Kay Bunsay Chua, Gina Kalunod, LCD Acosta, Sara Nujo, Milona Santiago. Kay Morse, kay Rubina Dairo, kay Riri Gaputan. Sabi niya, totoo yan. Sa lugar ng asawa ng pinsan ko, wugwug daw ang tawag nun. Kadalasan lalaki daw yung wugwug, parang helicopter daw kasi yung ulo nakabaliktad, tas yung mga bituka yung iikot-ikot. Nakahiga lang daw yan sa mga damuhan tapos kusang hiwalay yung ulo. Kwento po yan sa akin ng insan ko tsaka yung mga kapitbahay niya. Part ng Agusan del Norte po, bundok po yung lugar, di ko na lang babanggitin. Last December din yung second time ko makarinig ng aswang 11 PM na po yun. Ayan. Tsaka last 2005 po sa farm ng lola ko, nilagnat ako noon. Nagbakasyon kami, magpipinsan. Nagkukopra yun first time ko makarinig ng aswang, wakwak. Tsaka yung kumatok ng 2 beses, yun lang po. Ayan. Thank you po. Riri Gaputan. Kay Sweet Lady Centeno, Monera 77, kay Melanie Paulina. Hello po, Sir Alex. Shoutout naman po sa asawa ko na si Jason Paulina Jr. ng Cyprus. Lagi ka mag-ingat dyan. I love you. Ayan. Salamat po, Sir Alex. Pati po siya nahawa ng pagkaumali dito sa channel mo. Ayan. Thank you po sa inyo. Kay Junard Magnifico, Jujade Kabansag, Sian Kyle Kabansag, Ron Kabansag, mga Kabansag family, kumusta kayo dyan? Rock and roll to the world. Kay Lency Shua, kay Iliardo Evangeline, kay Katakot Stories na isang horror channel din. Ayan, dalawin niyo po siya. Kay Darin Weird, Anifi Torion Kionisala, ana siya. Makatawa na lang taani kay Tiyo Nemo Sinder. Ay, na-real to, kinoo ni Tia. Ayan. Thank you po, Anifi Torion Kionisala, kay Marife Di Viarte, kay Homer Rijoso. Morning, Sir Alex. Good morning po, boss Homer. Kay Papa Ejok Salas, Michael Tare, kay Juicy Star, John Labrador, Sid Vicious, kay Alisa Guzman. Ayan, nice story. Naali ako. Shoutout naman po, mama ko sa Lebanon. Ayan, shoutout sa mama mo, Alisa Guzman, kay Vanessa Pilat-Ilya, Jovi Agustin, D.U. Neil. Ayan, maudyo ni akong ganahan na channel kay Ajoy Katawanan Sagol ba niya. More power, sir ha?
Ayan, thank you po. Leonil. Kay Diduray Joy Proud to Be. Ayan. Hi listening from Riyadh, KSA. Province ko po sa Mindanao, Cotabato City. Or Cotabato lang. Shoutout na lang po. Sige po. Thank you. Diduray Joy Proud to Be. Kay Miss Ning Mary Shahin. Nenelin Chipay Di Guzman. Ayan. I like you po. Akala ko I love you po. Ayan, joke lang. Nenelin Chipay Di Guzman. Legend Valerie. Ashlena Dawood, ayan, mga bagong names. Natawa ako sa kwento. Ito, shout out from Israel. Ayan, thank you po. Ashlina Dawood. Kay Michelle Tusay, Ruby Claveras, Beverly Ambala. Kay Helen Johnson. Thanks, shout out sir. Ganda ng kwento. May halong comedy. Ayan, thank you po. Swak na swak ang accent. Kay Eileen Mirafuente. Marian Belen, sabi niya manananggal yung wugwug tunog ng pakpak sa Mindanao. Ayan, thank you po. Mary Ann Belen pala siya. Lonely Angel, gandang umaga po. Thank you po. Madam Lonely Angel. Helen Ruiz, hello, good morning Sir Alex. Mamati na lang ko sa kugihan man ko magsubaybay sa ungo. Listening from Shanghai, China. Kay Lily Gothard, hey, I'm present here, Sir Alex, listening while working. God bless and more power. Stay safe, healthy, always everyone. Watching from South Haven, Mississippi. Ayan, thank you po. Lily Gothard, Helen Ruiz, Nila Nicanayaka, Janet Liguaton, kay Christian Olson, Kulapipi Bit, Narisa Pinero, Grace Pitecho, Luna Luzana, Imelda Reyes. Salamat Sir Alex sa palagi yung shoutout. Ayan, thank you po. Kay Leslie, Diana Monera, Winmark Arandoque, kay Gersel May Grijaldo, Filia Yasin, Cleo Figuer, kay G. Fritz Musquiza, ayan, kay Pinoy Horror Encounters, kay March Lagria, Todas 12 Zabaliero, oo tama totoo yung wugwug na yan ang aking nanay, nakaengkwentro na ng ganyang uri ng aswang. Yan, lagi ang kinukwento ng aking ina nung dalaga pa siya. Nandun pa siya sa probinsya namin sa Mindanao na may bayugan. Ayan, thank you po. Todas 12 Zavaliero. Kay Matilde Perez. Solid talaga ang mga kwento ni Inda. Ayan, thank you po sa pagsali ng membership natin, Boss Matilde Perez. Kay Finding Nemo. Hi, listening from Japan. Bakit naman lagi shampoo day lang ang tinda? Wala bang shampoo doy? Ayan. Kay Chels Divibar, pa-shoutout po Sir Alex, pati sa husband ko na nakikinig din sa si Daniel Divinagracia. Ayan, salamat po. Chels Divibar, kay Jmar Villarmino, Nel Rose Rojo, kay Mary Chris Ambrosio, kay Norhina Ibrahim Timan, at kay Amadi Timan. Sabi ni Norhina, hi Sir Alex, misis ko po ito. Ni Amadi Timan. Pareho kaming nakikinig sa mga kwento mo bago kami nakapag-subscribe. Thanks and more power sa channel mo. Sana mas madami pa ang mag-subscribe sa iyo. Ayan, thank you po. Norhina Ibrahim, sabi ni Amadi Timan, totoo talaga yun dito sa Mindanao. Ganyan ang karamihan dito na klase ng aswang. Madalas ko rin narinig yan yung nasa Malabang Lanao del Sur ako. Kami, mga 2003 ata yun, pag daw may parang piklat yung leeg, nakaikot sa leeg, yun yung wugwog, yung klase ng aswang na ulo lang ang lumilipad. So ayan, thank you, Amadi Timaan. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Huwag kalimutan ng notification bell para naman po updated kayo sa mga bago naming kuwento. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga suportang ibinibigay po ninyo sa channel natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.